Okay, nagbabalik po kami dito ni Attorney Mel. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Isang special na edisyon po dahil nga po na-suspindi po ang T3 at ito po ang Relasyon TV. Napag-uusapan po namin itong naging suspension sa aming programang T3, no? At bagamat ko questionin po namin yan, hindi po nangangahulugan din na amin pong kini-question ang pinaka-MTRCB mismo, no, Mel? Tama. Alam mo, Lucy, dapat maintindihan ng ating mga kapatid ng MTRCB na handiyaan. Kaya nga tayo pumunta kanina at ginalang natin ang kanilang kapangyarihan sapagkat gusto rin nating makita kung saang direksyon patutungo ang mga pangyayaring ito. Tama. To be fair to them, fair tayo sa kanila at fair rin sa atin. Kaya lang sinasabi lang natin, minsan ang pag-iimplementa ng kapangyarihan ng gobyerno sa paningin natin at sa paningin ng ibang tao maaaring lumagpas sa masasabi ko ng katamtaman o kaya sa normal. Maaring iyan ang ating sinasabi ngayon na ang kapangyarihan nyo mag-check sa mga television shows ay nahandyan, tanggap naman natin yan. Ngunit baka naman may pagkakataon talaga na dapat talagang suriin ang mga pangyayari para proportionate lang ang mga pagpapataw ng mga desisyon kasi madami ang naaapektuhan. Ang aming hangad nga po rito ay upang ipahatid din sa inyo na talaga pong hindi namin kinonsinti ang ginawang mga pananalita ng mga Tulfo noong Lunes. No? At hanggang ngayon po, naroon po kami, kaya nga po nagka-public apology din po at naglabas po kami ng pahayag na talagang sinasabi po namin na hindi po kami kumukonsinti sa mga binitiwang salita ng mga Tulfo. Ngayon, nangyari na rin po yan at naririto po tayo. At alam niyo po, yung aming pong programang Relasyon sa Radyo 5 ay tungkol po sa mga relasyon. At dahil po naunawaan din po namin na ito po ay nagbibigay ng konteksto sa maraming mga aksyon at desisyon na ating isinasagawa sa araw-araw. At hindi po exception dyan, ito pong nangyari sa mga magkakapatid na Tulfo, lalo pat nakita po nila ang kanilang nakatatandang kapatid na Simon Tulfo sa sitwasyong iyon. Kaya nga po, nais po naming bigyan ng konteksto yan ngayon at ito nga po sa marami po ang hindi nakakaalam, no? Ang kuya nilang Simon Tulfo po, siya po ay sadyang nag-drop out sa eskwela upang tumayong padre de pamilya ng magkakapatid. Alam mo ba yon, Mel? Ngayon ko lang nalaman yon. Yes. Mon dropped out of school dahil wala na silang ama nun, ano? At marami silang magkakapatid, Mel. Yes. He deliberately dropped out of school para siya na ang magpaaral sa mga magkakapatid na yan. At kabilang na riyan si Rafi, si Ben, at si Erwin. Madami sila magkakapatid, di ba? Kaya alam mo, naunawaan ko rin, Mel, na nung makita nila siguro yung video na Simon ay binubugbog, para bang nakita nila ang ama nila na binubugbog. Kaya siguro gano'n na lamang ang bugso ng damdamin nila noon, ano? At makakausap po natin ngayon sa pamamagitan ng telepono ang kanilang kuya na Simon Tulfo. Hello, Mon! Lucy, Mel, magandang hapon. Hi, magandang hapon sa iyo. Siguro reaction muna dito sa, I'm sure narinig mo na yung balita nga na nasuspindi rin pati ang programang T3, no? Nakabilang ka twice a week. Nalulungkot ako at awang-awang ako doon sa mga kapatid ko dahil napasubo sila dahil sa akin. Alam niyo, kung ngayon ko lang nalaman na kung gaano nila ako kamahal. Alam mo, ako kasi nagpaaral dyan sa kanila Mula kay Ben, si Rafi hindi ko napaaral yan. Si Ben, si Erwin yan, si Joseph. Ayan, mga napaaral ko. Yung mga iba pinaaral yung magulang ko na pinaaral yung mga iba. Pero ako, napili yan ang itinfocus sa akin. Si Ben, si Erwin, at saka yung isa pa, yung Joseph. Pero Mon, I think alam din ng marami, no, na ikaw talaga ang original Giorno dito, no? Ikaw ang nauna sa profesyon, hindi ba? Kaya nga sila, nung pinaaral ko sila, ay minsan pumunta pa yan sa police station kung saan ako na-assign para humingi na baon. Kasi minsan nakakalimutan kong magbigay sa kanilang baon bago ko umalis ng bahay. Inahabol ako. Lalo yan si Erwin, hindi nang hining baon ng araw nung nasa college siya. si Ben, ganun din. Kaya nalaman nila kung anong klaseng trabaho ko. Okay. Pati si Rafi. Oo.
At parang naging role model kaya nila, Mon, kasi parang pag sinabi mong Tulfo, parang isang molde lang yan eh. Kasi tumira sa akin yan, yung mga yan, si Erwin, si Ben, ayan, si Joseph. Si Rafi naman nasa pangangalaga ng aking mga magulang sa Palawan. Okay. At So, very closely knit kami. Yung mula kay Ben hanggang doon sa, kasi 10 kami eh. Mula kay Ben, na middle child, pang-5 yan eh. Hanggang doon sa bunso. Ako yung mga nag-alaga, mga palit-palit kami yung mga nakakatandang kapatid nila na nag-alaga. In fact, ilang beses akong napalo yung ng magulang ko. Nung, kasi bata pa rin ako, nung nahulog ko si Ben sa pagkakarga. Ito naman si Rafi at si Erwin para hindi ako nakakalaro. Ang ginagawa ko nung araw para makalaro ako. Kasi ang kukulit niyan, iyak nang iyak, hindi na makapaglaro. Nilalagyan ko, pag yung gatas nilagyan ko ng konting alak para matulog sila. yung iba cough syrup eh, para makatulog. Ikaw alak, ibang klase ka talaga. Mon, matanong lang kita. I'm sure bilang mga magkakapatid, nag-aaway-away rin naman kayo. Paano yung sinesettle ang inyong mga away o ang inyong mga disputes? Yung natutunan ko sa tatay ko na kapag nag-away yung magkasunod, ay tinatali na sinturon. Pagkatapos pinag-iiyakap sa isa't isa at pinag-lips to lips. Ganon din yung ginawa ko yan kay Erwin. Madalas mag-away yan si Erwin at saka si Rafi. Magkasunod yan eh. Ang ginagawa ko ay tinatali ko sila ng sinturon. Pagkatapos pinag-iiyakap ko sila, kaharap sila, tapos maghahalikan sila. Tapos mga isang oras sa bahay, maglalakad-lakad sila. Hindi sila maghihiwalay hanggang sa hindi sila maghihiwalay kahit na pumunta sila sa kung saan sila pumunta sa So sa pilitan silang nagbabanding ha? Sila nakayakap sa isa't isa. Alam mo, buti na lang Mon, wala pang 92-62 noon. Oo nga. Anong ba yung 92-62? Violence against women and children. Tandaan mo, nung araw gano'n na disiplina. Kasi lumaki kaming militar. Militar kasi yung daddy ko. Na kung sino yung nakakatanda, siya yung pwedeng pumalo sa nakakabata. Ay, okay. Okay, naintindihan na namin. Pero maraming salamat sa backgrounder na binigay mong ito. Isang kontekstong napakahalaga sa pag-uunawa rin kung ano kaya ang pinanggalingan ng kanilang bugso ng damdamin noong Lunes. Maraming salamat sa iyo, Mon Tulfo. Sa punto pong ito, babasahin ko po ang opisyal na pahayag ng TV5. News 5 is deeply concerned by the MTRCB decision to place its public service program T3 under preventive suspension. We believe that this oversteps the mandate of the MTRCB and sets it on a path that could threaten the independence and freedom of the broadcast industry. Self-regulatory mechanisms internal to the organization and instituted within the industry and to which TV5 subscribes were in place, enforced, and ultimately effective in disciplining program hosts Ben, Rafi, and Erwin Tulfo. MTRCB's action of placing T3 under preventive suspension raises the question of what else, other than the disciplining of the anchors, the government aims to achieve. The Tulfos have been sanctioned. What else is there for the government to resolve? A preventive suspension suggests that the continued broadcast of the program would constitute a danger to the viewing public. There is no such danger. T3 was conceptualized, produced, and ultimately classified as a public service program. For MTRCB to even consider or suggest by its actions that T3 has suddenly lost all its purpose and value, or worse, poses a danger to the public such that it warrants censorship, sets a dangerous tone, and could potentially lead to a dangerous precedent for all news programs. Yan po ang binasa ko po ay ang opisyal na pahayag ng TV5. Ito po ay patunggol sa nangyaring preventive suspension ng MTRCB sa programang T3. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Ako naman po si Attorney Mel Santa Maria. Hanggang bukas po mga kapatid, ito po ang Relasyon TV. Saan man, kailanman, kapatid.